Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi. May iharap na bago ebidensya House Prosecutor's impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kay Prosecutor Congressman Terry Redon tungkol daw ito sa mga private property ni VP Sara. May mga nadiskubre daw silang ilang pang ari-arian ng bise na hindi dineklara sa kanyang salin. Pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. These are personal properties. These are not real properties. No? Milyong-milyong piso ang ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ang bagong ebidensyang isusumiti ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Mr. Ombudsman, kayo po ay naanyahan ngayong araw para makapagdala po ng salin ng ating Vice President base po sa para po makatulong sa amin sa determination of probable cause sa SALN violation or sa ill-gotten wealth. Pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung SALN ng ating Vice President? Dala po namin ang mga SALN na hinihingi po ng komite ayon sa subpoena duces tecum na inyong ibinigay sa amin. Nako, may bagong ebidensya naman na nakalkal ang prosecution at ito'y nanganganib umano ang political career ng Vice Presidente. At meron tayong katanungan sa busis ng masa. Ang tanong natin sa busis ng masa ay, pabor ba kayo na dapat managot si VP Sara sa impeachment court? Yes or no? Nasa YouTube yan. Tatalakayin natin ito. May videong kumakalat matapos sinabi niya kahapon na gusto niyang ipakita sa tao ang walang wala umanong kahihiyan ng presidente. Kumakalat ito. Gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Sabi, ano? Yun ang kaniyang pahayag. At matapos diyan, muling kumalat ang bidyong ito na ipinagmamalaki pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita mong sirip, binukbok. Where can you find a mayor mauling a sirip in front of everybody on TV? Talagang ano yan si Inday? So, be careful with that woman. Galing yan mismo kay Tatay Digong niyo, no? Na pahayag. So, tatalakayin natin itong lumabas na bagong nakalkal na ebidensya, bagong ebidensyang nakalap sa prosecution panel kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte. At nakatakdang umusad daw ang impeachment, yung pagdinig, ngayong buwan ng Hulyo, tentative pizza size ng Hulyo sa kabila ng mga kontrobersyal at kaguluhan na nangyari sa Senado na may mga naniniwala na parang bahagi na mapa-delay ang impeachment process. So sa paglalahad ng mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, masusukat dito kung ang manaig ba lalo na sa mga senator judges ay yung impluensya ng politika o yung katotohanan ba na nakabatay sa ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Okay. Ating pakinggan muna ito. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi. May iharap na bago Yan, bago yang bagong mga ebidensyang nakalkal ngayon, no?
So, bakit nag-react siya? Bakit may plano na impeachment laban sa kanya? So, posibleng hindi umabot sa kasalukuyang sitwasyon tulad ditong pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung hindi lumitaw yung controversial na video kung saan di ba, nagbitiw siya ng mabigat na pahayag laban mismo sa Pangulo, yung pagbabanta sa Pangulo, yung unang ginang at sa House Speaker. At nadagdagan pa ito. Yung sunod-sunod na mga rally na nanawagan sa pagpatalsik ni Pangulong Bongbong Marcos na ang nanawagan mismo ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan din siya sa militar na kumilos laban sa administrasyon. Bagamat hindi naganap ang inaasahang pag-alsa. So ang mga pangyayaring ito ay nagtaas ng tensyon sa politika at nagbigay daan na mas masusing pagsusuri ng mga aksyon at mga pahayag ng mga sangkot na mga opisyal. So ang pagiging batayan, lalo na sa impeachment, ay hindi yung politika, kundi yung bigat na ebidensya na iharap at ang paghusga ayon mismo sa konstitusyon at batas. Tuloy natin. Ebidensya House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kay Prosecutor Congressman Terry Redon tungkol daw ito sa mga... Sa ating katanungan na pabor ba kayo na managot si VP Sara sa impeachment court, 62% yes, 38% no. Tuloy natin. Private property ni VP Sara. May mga nadiskubre daw silang ilang pang ari-arian ng bise na hindi dineklara sa kanyang SALN. Pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. These are personal properties. These are not real properties. Milyong-milyong piso ang ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ang bagong ebidensyang isusumiti ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Mr. Ombudsman, kayo po ay naanyahan ngayong araw para makapagdala po ng SALN ng ating Vice President base po sa para po makatulong sa amin sa determination of probable cause sa SALN violation or sa ill-gotten wealth. Pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung SALN ng ating Vice President? Dala po namin ang mga SALN na hinihingi po ng komite ayon sa subpoena Duces Tecum na inyong ibinigay sa amin. So, may nadiskubre na may mga ari-arian ngayon na hindi nakatala sa SALN. At ito ang bagong ebidensya umano. Napansin ninyo yung pahayag ni VP Sara na nagsisinungaling daw umano si Pangulong Bongbong Marcos na may pangakong hindi i-file ang impeachment laban sa kanya. So, kung ang batayan ay hindi ang sinasabi, kundi ang mga pangyayari talaga nangyari sa ating paligid ngayon, maaari ring gagamitin yung parihong pamantayan kay VP Sara na nagsabi na wala siyang balak, wala siyang plano na agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, naalala ninyo, nagkaroon ng sunod-sunod na maisog rally at nanawagan sa pagbaba ni Marcos at tinawag pa itong bangag, di ba? Paulit-ulit. So, maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagpahayag noon ng mga panawagan laban sa Administrasyong Marcos. So kung sakaling napatalsik nila sa pwesto si Pangulong Marcos, so anong mangyari? Sino ang direktang makikinabang sa naturang sitwasyon? Walang iba si VP Sara bilang susunod na linya sa paghahalili. Kaya kung ang pagbabatayan, ang mga pangyayari at hindi lamang yung mga pahayag, dapat pari-pariho talaga ang pamantayang ginagamit sa lahat ng panig. Kung malala ninyo, sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya payagan ang ICC na
papasok dito para hulihin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, kaugnay sa ICC case laban kay Duterte, umiiral na ito bago pa yung sunod-sunod na mga rally sa tinatawag na maisog rally. At ito ang malaking posibilidad kung bakit nagbago ang tindig ng Pangulo. Oh, dahil grabe ang ingay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinatawag pang may adik tayong presidente. Yeah? So, yun ang mga pangyayari. Na puntahan natin itong bagong ebidensya. Dahil kung mapapatunayan sa pamamagitan ng matibay na ebidensya na may mga ari-arian o kaya negosyo o kaya bank accounts o iba pang yaman si VP Sara at ang kanyang asawa na hindi isinasama sa kanilang salin, maaari itong magiging mabigat na usapin sa impeachment trial. Ang hindi pagdeklara ng mga ari-arian sa salin, maaari itong ituring na culpable violation of the Constitution, graft and corruption o kaya betrayal of public trust. Depende sa mga katotohanang mapatunayan batay mismo sa maipakitang mga ebidensya at testimonya. May mga mamabatas na tumutukoy sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona na nahatulan sa impeachment dahil sa mga hindi ganap na idineklara yung mga ari-arian niya at yung accounts sa kanyang salin. So ayon sa kanila, kahit isang mahalagang ari-arian na hindi na ideklara ay maaari itong magiging batayan ng pananagutan kung mapatunayang sinadya ang pagtatago nito. So, ang magiging susi ay hindi yung lakas ng politika na kaalyado, kundi yung lakas mismo ng kredibilidad ng ebidensya na iharap sa isa sa gawang paglilitis. No? So, ating pakinggan ito. Thank you, Madam Chair. Mr. Ombudsman, kayo po ay naanyahan ngayong araw para makapagdala po ng salin ng ating Vice President base po sa aming para po makatulong sa amin sa determination of probable cause sa salin violation or sa ill-gotten wealth. Pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung salin ng ating Vice President? Magandang umaga po. Dala po namin ang mga salin na hinihingi po ng komite ayon sa subpoena Lucis Tecum na inyong ibinigay sa amin. May we direct the committee secretary to receive the Ayun, ang mga salin niya at may nadiskubre na ilang mga ari-arian ang hindi umano na itala sa kanyang salin na gagamitin sa bilang ebidensya sa impeachment trial. So kung talagang walang kasalanan at walang itinago si Vice President Sara Duterte, hindi niya dapat ikakatakot ang impeachment process dahil maaari itong magsilbing pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan at sagutin yung mga paratang laban sa kanya. Subalit, kung may mabigat at kapanipaniwalang ebidensya na maiharap sa impeachment court, iyon ang higit na dapat ikakabahala sapagkat maaari itong humantong sa hindi lamang na pagkawala ng kanyang posisyon kundi maging sa pagkawakas ng kanyang karera sa politika. Depende sa pagiging pasya ng impeachment court batay mismo sa mga ebidensya. Pero karamihan nagsabi na dahil strong contender itong si Vice President Sara Duterte sa 2028, marami ang taga-suporta na nagsabing talagang plano na patalsikin at hindi na sa pamamagitan ng impeachment trial para hindi na maka-file sa kandidatura niya. So, kung balikan natin ang mga pangyayari, marami ang mga taga-suporta sa tambalang BBM Sara dahil
kahit siguro kayo na mga nagsubaybay ngayon, naniniwala na yung tambalang BBM Sara ay magdadala ito ng maayos na pamamahala at kaunlaran sa ating bansa. Ngunit ano nangyari? Ang hindi inaasahang matatag na tambalan, nauwi ito ng matinding sigalot sa politika. Dahil dito, may mga naniniwalang nais talagang mapatalsik si Vice President Sara Duterte dahil kung siya ang maupo sa pinakamataas na posisyon, maaaring magkakaroon ito ng tinatawag na political retaliation sa kanyang mga kalaban. Ha? At yun ang kinatatakutan. Pero ang mas mahalagang issue ay ang patuloy na bangayan nitong dalawang makapangyarihang angkan sa politika. Marcos Duterte, sapagkat sa huli, ang pinakamalaking naaapektuhan dito ay ang sambayanang Pilipino na naghihintay ng maayos na pamamahala at pagtugon sa mga tunay na problema sa ating bansa. Okay, tuloy natin. Copy of the SALNs, which are being submitted by the Office of the Ombudsman, so that the same will form part of the records of our proceeding. Ombudsman? Bago ho nagsimula ang ating pagdinig, ibinigay na po namin ang mga kopya ng subpoena, mga kopya ng mga dokumentong hinihingi ng komite sa amin. The committee notes that the Ombudsman already submitted ahead of the commencement of this proceeding. Honorable Sua? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko pong tanungin ng ating ombudsman kasi base po dun sa paragraph 107 ng Sabalya complaint, ang ating pong Vice Presidente ay naging Vice Mayor ng Davao nung taong 2007 hanggang 2010. At siya rin po ay naging alkalde ng Davao mula 2010 hanggang 2013, 2016 hanggang 2019, at 2019 hanggang 2022. But I notice, Madam Chair, ang naibigay lamang sa ating mga dokumento dito ay mula 2016 hanggang 2024. Pwede ko po bang malaman nasaan po yung SALN nung taong 2007 hanggang 2015 nung ang ating pong Vice President ay Vice Mayor at Mayor ng Davao? Isang ano lang ho, no? Isang paglilinaw. Kasama ko po dito ang aming opisyal ng Ombudsman, si Attorney Karen Batu ng Central Records Division upang sumagot po sa mga tanong na partikular tungkol po sa mga dokumento sapagkat hindi ko po nakikita itong mga dokumentong ito sapagkat iba po ang aking ginagawa sa Office of the Ombudsman. Yon ang pagbigay sa salin at ngayon na patunayan na may mga ari-arian pa na hindi nakatala sa salin. At yon ang gagamitin bilang ebidensya sa isa sa gawa na impeachment complaint o trial. So, sa ating katanungan, pabor ba kayo na dapat managot si VP Sara sa impeachment court? 75% dito, yes. 25% no. O, yun ang ating busis ng masa ngayon. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic.
at sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.